Bahay na kami, guys. So, umuulan sa labas and kailawin lang natin. Sobrang gulo ng bahay. Yan. Kung makikita nyo, sobrang gulo ng bahay. And ang ulam namin is torta. Magtutorta si Daddy. So, yan, binigyan pala si Aiden ng kaibigan ko ng drinks sa Korean store. So, nakita siya, din binigyan siya ng drinks. Pero feeling ko hindi niya ito iinumin. Kasi hindi siya umiinom ng ibang, kumbaga hindi siya umiinom ng mga flavored juice or any kahit soda. Hindi siya umiinom. Tubig lang talaga. So, yan. Magluluto na si Daddy ng dinner. And ako naman is magliligpit. And kailangan nating paliguan si Aiden kasi sobrang dungis niya galing school. So, nagtanggal na siya ng pants niya and everything. Kaya hindi natin siya ma-video. Pero kumakain siya ngayon ng Pringles. Binigay din ng friend ko. So, small size lang siya. You want to take a bath? Hi guys! So, mag-story time muna tayo. So, ang gusto kong i-topic ngayon is huwag niyong i-underestimate yung kakayahan ng mga anak ninyo or huwag kayong mag-final say sa mga hindi nila kayang gawin. So, or limit na kaya nilang gawin. So, nangyari kasi sa amin yan ni Daddy kasi di ba nga diagnosed as autism yung anak namin pero mild lang naman. Then, sabi namin, kasi nung kinder siya guys, is nahihirapan talaga kaming i-ano siya sa class kasi minsan nagtantrum siya, silong siya ng lamesa and then andun na lang siya. Pag ayaw niya magsulat, ayaw na lang niya. So, ang nangyari is, nitong mag-grade 1 siya, so, do pumasa naman siya sa reading, writing, pumasa siya doon. Tapos, ang naging problema namin ni Daddy is, paano namin siya iiwanan sa classroom kasi nagtutantrum siya. So, nung last year na nag-kinder siya is wala pang week na wala siyang absent. Kasi minsan ayaw niyang pumasok, minsan hindi namin siya mapilit magsulat sa school and gusto na niyang umuwi kaagad. So, yun. Tapos, nung nag-grade 1 na siya, sabi namin, makiusap ka sa teacher na kung pwede, doon ka lang sa labas. Kasi talagang bawal guys. Kailangan malayo ka or wala talaga yung parents doon sa loob ng classroom or doon sa nakikita ka ng bata. So, ang nangyari is, nung pumasok siya sa grade 1, so ibang classroom na sila. And mas madami sila this time. So, ayun, nung first day niya, nag-enjoy talaga siya kasi parang may mga activities na pinagawa yung teacher and parang nagpakilala sila, ganun. So, sa school pala niya guys is meron namang parang SPED class or section. So, ang schedule niya doon is every Tuesday at saka Thursday. Meron siyang one-on-one na SPED teacher. So, in-enroll din namin siya doon. So, dalawa yung class niya sa may SPED at saka doon sa may regular class. And then, nung nilagay namin siya sa SPED, okay naman siya. And then, the second na day, medyo ayaw na niyang pumasok doon. Mas gusto na niya sa regular class. Kasi mas nag-i-enjoy siya doon. And guys, nung iniiwan siya ng daddy niya doon, is kaya niya. As in, hindi siya nagka-problema. As in, hindi siya tinawag ng teacher or hindi siya yung parang nakikipag-away or pumupunta sa kung saan-saan. As in, naka-stay siya doon. Tapos, kung makikita mo talaga, as in, hindi mo malalaman na may autism siya. So, yun, very happy and proud. Tapos, sabi namin, nag-usap kami ni Daddy, sabi ko sa kanya,
na parang mali ata tayo, dapat huwag tayong mag-final say. Huwag nating sabihin na hindi kaya ng anak natin kasi parang bumabaliktad. So, okay siya ngayon sa school. Kaya, yun guys, basta, ano lang, full support lang tayo sa mga anak natin. Yung sa mga bagay na hindi nila kayang gawin, huwag nating i-period lang na hanggang doon lang siya. So, yun, supportahan natin yung mga anak natin sa mga bagay-bagay. So, wag nating pilitin, wag nating i-push sa kanila kung hindi pa talaga nila kaya. Kasi kami, hindi kami gano'n, nagkukusan na lang siya. So, ngayon guys, so pang second week na yung class nila ngayon. As in, wala pa siyang absent. Whole day na siya niyan guys And hindi rin siya yung gustong umuwi. So, nandun siya sa classroom, nag-enjoy siya. And feeling ko, magaling din yung teacher mag-approach ng mga bata kasi as in, napapasunod niya si Aiden. As in, parang ang close nila. So, ayun, sana lahat ng mga maging teacher niya someday. So, nasa ano pala siya, public school guys. Sinadya namin mag-public school kasi mas marami kasi yung estudyante doon na makaka-interact niya. So, ayun, medyo happy lang kami kasi may improvement. And hindi pa siya nag-i-start sa therapy niya guys. Baka this coming months pa kasi nagantay kami ng slots. Pero at least, di ba? So, yun, medyo nabawasan ako ng konting pag-aalala sa school. Kasi okay naman siya. And si daddy pala yung naging tumitingin sa kanya doon. So, yun guys. And matutulog na ako. Medyo makalat lang talaga dito sa bahay ngayon guys. So, it's Saturday and hinatid lang kami ni daddy dito sa bahay. So, after work, sinundo niya ako and dito na kami sa bahay. So, ayan. Wala nang time si daddy magligpit, maglinis kasi nga naglaba siya. So, si daddy guys is umattend siya ng worship service ngayon Saturday afternoon and bukas naman ako Sunday morning. So, hindi kasi kami pwedeng magsabay kasi may tindahan kami binabantayan. So, kailangan separate yung pag-attend namin ng worship service. So, ngayon is medyo meron akong mild headache pero okay lang naman, hindi naman siya masyadong masakit. And buti nga si daddy is nakapagluto na siya ng dinner before ako nag-out sa trabaho. So, nakaligo na rin yung anak namin. So, kakain na lang tapos matutulog mamaya. So, ang gagawin ko ngayon is magliligpit-ligpit and maglilinis siguro kaunti kasi bukas mag-day off naman ako. And makakapag-relax ako bukas. So, ayun. Maglilinis lang muna ako and depende kung kakain na kami ng anak ko or aantayin namin si daddy. So, guys, pinapakain ko na si Aiden. So, nag-i-screen time siya ngayon. Hinayaan ko lang muna siya mag-screen time. Hindi naman namin siya masyadong hinihigpitan dyan. Pero, saglit lang naman yan kasi matutulog na siya mamaya. So, sinusubuan ko siya guys kapag ulam namin is isda. Kasi, hindi ko alam baka pag siya kasi mag-isa niya, kahit pa himayin namin is baka may mapuntang tinik sa kanin and matinikan siya. Kaya, maaari kong isda yung inuulam niya is sinusubuan ko siya. Pero si daddy minsan, hinihimay niya. Kaso ako kasi, mahina yung mata ko kaya as in, ako na yung mismong nagtitingin before ko isubo sa kanya. So, yun. Kabado din ako kapag hinihimay ko kasi baka may hindi ako makita. Si daddy kasi is kabisado niya and medyo mas malinaw yung mata niya. Kaya, siya yung naghihimay kapag nagsasarili siyang subo. So, yun guys. Sinaantay ko lang si daddy para sabay na kaming kumain. Kasi nag-snacks naman ako kanina. Kumain ako ng siomay. Tapos, nag-soft drinks din ako kanina. Kaya medyo gusto ko pa. So, ayun. Papakainin ko lang siya and then mamaya is papatulugin ko na rin. So, after niya kumain, guys, ewan ko kung anong naisipan niya. Kinuha niya yung reading activities booklet niya and hindi siya nagbasa.
So, yan. Mga nakakagulat niyang mga desisyon. Kala ko nga inaantok na to eh. Tapos kinuha naman niya. So, yan. Marunong na pala siya magbasa, guys. Kahit Tagalog, alam niyang basahin. Oh, yeah. Very good. Ano pa? Ano pa? Sige. Let me see. Oh, basa. So, guys, hindi naman kami masyadong mag-worry sa paggamit niya ng cellphone kasi ginagawa lang talaga niyang background music yung paggamit niya ng phone. Hindi niya masyadong tinititigan. And hinahayaan lang niyang ganyan, nakaano lang siya. Nagsa-sounds, tapos kung ano-ano yung ginagawa niya. Nagre-read, naglalaro. So, background music lang talaga niya. So, hinahayaan na lang din namin minsan pag ganun. Pero minsan, may limit din namin kasi kailangan din namin siyang kausapin or makapag-communicate sa kanya. Kasi yun yung kulang talaga kasi di ba nga, diagnosed siya. So, kinakausap din namin siya, pinapatay namin yung cellphone minsan, pinukuha namin. Ayun, parang interview, one-on-one, ganyan, kinakausap namin siya. Kaya, minsan-minsan lang yung mag-cellphone ngayon. Lalo ngayon, nasa school na siya maghapon, kaya medyo na-lessen yung worry namin. Happy Sunday, guys! So, day off ko ngayon, and ang agenda namin is magpapagupit si Aiden tsaka si Daddy. Pero, magbe-breakfast muna kami. And I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Ayun guys, tapos na siya magpagupit. And kanina, sigaw siya lang sigaw dun sa may barber shop kasi ayaw niya talaga magpagupit. Pero, ayan, okay na, himasmasan naman na siya. So, dati gusto naman niya magpagupit, hindi namin siya problema, hindi siya umiiyak. Pero ngayon lang ulit siya umiyak ng ganyan. Kasi siguro nagugutom kanina kasi sabi niya, gusto na niya kumain. Hindi pa kasi siya kumain ng breakfast. Kasi nga, inagahan namin pumunta dito para wala masyadong pila dun sa may barber shop. And then ang ending, ayan, umiyak siya dun, sigaw siya ng sigaw. Tapos, nakita kami ni Vice Mayor, binigyan siya ng, ayan, snacks para tumigil siyang umiyak. Medyo effective naman. So, ayan, inaantay lang namin si Daddy kasi may binili siyang sangkap sa lulutuin namin mamaya. So, nagdidilig lang si Daddy ng mga halaman tsaka yung mga ano namin doong gulay. Para hindi masyadong matuyo kasi sobrang init ngayon. And hindi rin natin sure kung uulan mamaya. So, yan. Dinidiligan ni Daddy. Ito yung dinner ko, guys. Pancit canton. And nalagyan ko lang yan ng rice. Tapos yung anak ko, ayan, tinuturuan ni Daddy magsulat.
para hindi siya masyadong masanay na naglalaro lagi. Minsan pinapasulat din namin siya ng full name kasi medyo mahaba yung pangalan niya. Binuksan ulit ni Daddy yung tindahan kasi hindi pala kami nakakuha ng babaunin niya bukas sa school. Kaya binuksan muna niya ulit. Ayan, so i-ready kasi namin yung ano ba yung pang snack niya bukas. Recess time niya kasi bawal na yung parents sa loob. So bahala na si teacher na mag-manage sa mga estudyante or mag-asikaso sa break time. So, yan yung mga biscuit niya. Tapos, ilalagay na lang siya dito. Yan. So, marami siyang choices para bukas. Hindi naman siya umiinom ng, guys, ng any juice. Water lang siya. Ayaw niya rin kasi yung mga flavored juice. Kaya, safe tayo sa drinks. Yan. And may tissue din siya. And wipes. Yan. Okay na. Guys, nilalagyan namin ng pangalan yung pencil ni Aiden kasi ilang beses na siyang nawalan ng lapis. Kaya yan, lagyan na namin ng pangalan. Para if ever man may lost and found doon, malalaman ka agad ng teacher niya. So, yan. Dalawa yung ginawa namin. Ito, nasusulatang tape, tsaka ito, yung transparent. So, guys, i-end ko na yung vlog. And matutulog kami ng maaga ngayon, Monday bukas. So, see you guys on my next one. Bye!